Magandang araw, ako si Glidel Olanda at ngayon ay tatalakayin natin kung ano ang nilalaman ng Pilipino sa kurikulum ng elementarya. Ang Pilipino bilang aralin ay may 5 kasanayang makro. Ito yung pagsasalita. Ito yung kakayahan at kasanayan ng mga estudyante na ipahayag ang kanilang mga ideya at paniniwala. Pangalawa ay ang pagbasa. Kakayahang unawain at maibigan ang mga binasa mula sa ibinalitang teksto. Pangatlo ay ang pagsulat. Ang pagsulat naman, ito yung interpretasyon ng mga nakalimbag na simbolo ng mga kaisipan. Pang-apat is yung pakikinig. Ito yung proseso ng pagtanggap ng mensahe ng mga estudyante. Pang-5, ang huli ay ang panunood. Ito naman yung proseso ng pagmamasid. Halimbawa, pinanood kayo ng teacher nyo ng isang video. Sa pamamagitan nun, magkakaroon ng pag-unawa sa mensahe o ideya na nais iparating ng napanood na video. Dumako na tayo sa Core Learning Area Standards. Ano ba yung Core Learning Area Standards? Ang Core Learning Area Standards ay mga pamantayan sa mga kasanayan, kaalaman at mga halagahan na natutunan ng mga mag-aaral. Ang sabi dito, nagagamit ang wikang Filipino upang madaling maunawaan at maipaliwanag ang mga kaalaman sa araling pangnilalaman, magamit ang angkop at wastong salita sa pagpapahayag ng sariling kaisipan, damdamin o karanasan ng may lubos na paggalang sa kultura at nagbibigay at tumatanggap ng mensahe. So, yun yung Core Learning Area Standards. Dito naman tayo sa pamantayan ng bawat yugto o Key Learning Area Standards. Ito daw ay pamantayan ng naglalarawan sa mga kasanayang kaalaman at halagahan na dapat matutunan ng mga mag-aaral. Ang pagkakaiba lang ng Key Stage Standards sa Core Learning Area Standards ay ang Key Stage Standard ay nakatuon sa iba't ibang antas ng pag-aaral at may mga pamantayan na nakabatay sa edad at antas ng pag-aaral. Halimbawa, dito, Kinder to Grade 3. Sa dulo ng baitang ika-3, nakakaya ng mga mag-aaral na ipakita ang kasanayan sa pag-unawa at pag-iisip sa mga narinig at nabasang teksto at naipahayag ng mabisa ang mga ibig sabihin at darama. Sa baitang 4 to 6, sa dulo ng baitang ika-6, na ipapakita na ng mga mag-aaral ang sigla sa pagtuklas at pagdama sa pagpigkas at pagsulat ng mga teksto at na ipahahayag ng mabisa ang mga ibig sabihin at nadarama. Ito na tayo sa pamantayan ng bawat baitang grade level standards. So, pagkatapos ng unang baitang, inaasahang nauunawaan na ng mga mag-aaral ang mga pasalita at di pasalitang paraan ng pagpapahayag at nakatutugon ng naaayon. Nakakamit ang mga kasanayan sa mabuting pagbasa at pagsulat upang maipahayag at maiugnay ang sariling ideya, damdamin at karanasan sa mga narinig at nabasang mga teksto ayon sa kanilang antas o level at kaugnay ng kanilang kultura. Sa unang baitang, inaasahan na ang mga bata ay kaya nang makaunawa at sila ay nakakabasa at nakakasulat upang maipahayag ang kanilang mga damdamin. Kalawang baitang, akin na lang itong papaikliin. Ang sabi dito, ang nilalaman lang naman dito, inaasahang nasasabi na ng mga mag-aaral ang pangunahing diwa ng teksto. Kumbaga, na ipapahayag na nila yung pinaka-main point ng teksto na binasa nila o napakinggan. Sa ikatlong baitang, papaikliin ko na lang din siya. Pagkatapos ng ikatlong baitang, inaasahan na dito na ang mga mag-aaral ay nakakapagbigay na ng mga halimbawa o katambas na teksto na naaayon sa kanilang antas o level. Ika-4 na baitang,
na ipapamalas na ng mga mag-aaral ang kakayahan sa pagbasa, pagsulat at pakikipagtalastasan ng wasto upang maipahayag ang kaalaman, ideya at damdaming angkop sa kaniyang edad at sa kulturang kinabibilangan at nakikalahok sa pagpapaunlad ng pamayanan. Dito sa ika-4 na baitang, marunong na sila makipagtalastasan o marunong na silang sumagot sa kanilang mga guro tungkol sa kanilang mga buhay o ganun, yung mga opinion nila. Marunong na silang ipahayag yung ideya nila doon. Ito naman sa ika-5 baitang, kumbaga marunong na silang mag-analyze ng kanilang mga binabasa tungkol sa panitikan, kultura, sa pamamagitan ng iba't ibang teksto o babasahing lokal at pambansa. Naman tayo sa ika-6 na baitang. Pagkatapos daw ng ika-6 na baitang, alam na nila kung paano magpahalaga sa wika, panitikan at kultura. Parang alam na nila kung ano yung benepisyo nun upang mapaunlad ang ating bansa. Na tayo sa pinakang huli. Akin na lang itong paiiklin at sasabihin ang buod ng mensahe. Ang asignaturang Pilipino ay mahalagang ituro sa mga elementarya dahil ito ay isang daan na makatutulong sa mga mag-aaral upang mahasa ang kanilang pag-iisip, upang mapaunlad ang kanilang kasanayan tulad ng pagbasa, pagsulat, pakikinig, pagsasalita at panonood. Ang bagong curriculum ng Kagawaran ng Edukasyon ay may iba't ibang uri ng pamantayan sa programa na tinatawag na Core Learning Standards, Key Stage Standards, at Grade Level Standards. Mamaya po ito ay ating matatalakay kung ano nga ba ang mga ito. Ito ay kanilang inilabas upang matiyak na ang mga mag-aaral ay makapagpapamalas ng kanilang na kinakailangang kaalaman at kasanayan sa bawat yugto at baitang ng pag-aaral ng Filipino. Po, muli ako si Glidel Olanda at ako po ang iyong tagapagtalakay ngayong araw.